Walang kasong kriminal na maaring isampa laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang naging pahayag tungkol kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, conditional ang pahayag kaya't hindi ito saklaw ng legal na batayan. Gayunpaman, nagdulot ito ng matinding reaksyon mula sa iba't ibang sektor at maaaring magamit ng ilang grupo upang palalain ang tensyon sa politika. Ipinunto ni Enrile na kung sakaling may mangyaring pagtatangkang pag-atake kay Duterte, ngunit hindi ito magtagumpay, maaaring ituro agad sina Pangulong Marcos, unang ginang Araneta Marcos at Speaker Romualdez bilang pangunahing suspek kahit wala silang kinalaman. Dagdag pa rito, may posibilidad na may ilang individual o grupo na gagamitin ang isyu upang guluhin ang political landscape. Sa parehong paraan, maging sa magkabilang kampo, may mga maaaring makinabang sa sitwasyon para sa sariling interes. Sa harap ng lumalalim na iringan, hinimok ni Enrile ang lahat ng panig na maghinay-hinay sa kanilang mga kilos at pahayag upang hindi na lumala ang sigalot. Ang isyong ito ay nagugat sa isang online press conference kung saan nagbitaw ng matitinding pahayag si Vice President Duterte laban sa Pangulo, unang ginang at House Speaker. Kasabay nito, patuloy ang investigasyon ng Kongreso sa umano'y irregularidad sa paggamit ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education noong kanyang panunungkulan. Mas lalong umingay ang usapin nang sabihin ni Duterte na may inutusan na siyang kumilos sakaling may mangyaring masama sa kanya, bagay na nagdulot ng pangamba at agam-agam sa publiko. Dahil dito, kinilala ng National Security Council ang naturang pahayag bilang isang usapin ng pambansang seguridad. Para sa ilang eksperto, anumang pahayag na may kaugnayan sa banta laban sa matataas na opisyal ng gobyerno ay dapat pagtuunan ng pansin upang mapanatili ang katatagan ng bansa. Samantala, iginiit ni Duterte na ang kanyang mga pahayag ay malisyusong kinuha sa labas ng konteksto. Sa kabila nito, noong Pebrero 12 nagsampa ng kaso ang National Bureau of Investigation laban sa kanya para sa inciting to sedition at grave threats, bagay na mas nagpalalim pa sa kontrobersiya. Habang patuloy ang pag-usad ng usaping ito, nananatiling hati ang opinyon ng publiko. May ilan na naniniwalang bahagi ito ng mas malawak na tunggalian sa politika, habang ang iba naman ay nangangamba sa epekto nito sa pambansang seguridad. Sa huli, ang mga susunod na hakbang ng mga sangkot na personalidad at institusyon ang magtatakda kung paano magwawakas ang kontrobersiyang ito. Samantala, nag-high ng petisyon si Attorney Catalino Generillo Jr. sa Korte Suprema noong Pebrero 14, hinihiling na atasan ng Senado na agad na bumuo ng impeachment court at simulan ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte kahit nasa recess ang Kongreso. Ayon kay Generillo, may malinaw na mandato ang konstitusyon ng 1987 na kailangang agarang simulan ng Senado ang impeachment trial kapag naipasa na ng Kamara ang Articles of Impeachment. Binanggit niya ang itinakdang panahon ng konstitusyon para sa pagproseso ng impeachment complaint, kabilang ang pagsasama nito sa order of business sa loob ng 10 session days at ang pagsumite ng ulat sa loob ng 60 session days matapos ang referral. Giit ni Generillo, ang terminong forthwith sa konstitusyon ay nangangahulugan ng agarang aksyon at hindi maaaring ipagpaliban. Wala ring aniya sa mga senador ang may kapansanan na maaaring humadlang sa pagbubuo ng impeachment court. Para sa kanya, kung hindi agad kikilos ang Senado, mawawalan ng saysay ang mga probisyon ng konstitusyon ukol sa impeachment. Ipinagpaliban ng Senado ang pagtalakay sa impeachment case bago ang kanilang adjournment noong Pebrero 5. Ayon kay Senate President Francis Escudero, hindi maaaring simulan ang paglilitis habang nasa recess ang Kongreso dahil hindi ito na-i-refer sa plenaryo bago mag-adjourn. Ayon kay Escudero, rerepasuhin at i-update ng Senado ang impeachment rules habang recess. Nakatakdang magsimula ang proceeding sa Hunyo kung saan pagbobotohan ang bagong rules, hihilingin ang sagot ni Duterte at magkakaroon ng pre-trial bago ang aktwal na paglilitis. Bilang tugon sa mga nagsasabing dapat agad magsimula ang paglilitis, binanggit ni Escudero ang impeachment cases ni na dating Ombudsman Merceditas Gutierrez at dating Chief Justice Renato Corona, na parehong sinimulan matapos ang recess ng Kongreso. Na-impeach si Vice President Sara Duterte
dahil sa umano'y culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, at iba pang mabibigat na kaso. Habang hinihintay ang pagbubukas ng session sa Hunyo, nananatiling mainit ang usaping ito sa larangan ng politika. Samantala, paalala sa ating mga kapwa DDS, maging responsible sa pag-share nating ng post at mga videos sa social media. Mga kababayan, isang mahalagang paalala para sa ating lahat. Bilang DDS, dapat tayong maging patas at maingat sa pagpapakalat ng mga video. Huwag agad mag-post o mag-share ng hindi tiyak kung tama ang impormasyon sa isang video o post. Halimbawa nito ay isang edited na video kung saan makikita si PBBM na nagsisimula ng talumpati sa isang campaign rally sa Ilocos Norte. Sa kaliwang bahagi ng video, makikita ang ginawang pag-edit kung saan may overlay ng audio na tila sumisigaw ang crowd ng Duterte. Ngunit hindi ito totoo. Sa kabilang bahagi naman ay ang orihinal at hindi inedit na video. Panoorin natin at ikumpara ang dalawa upang makita ang pagkakaiba. Parang mahirap makapaniwala na nandito na naman tayo sa kampanya. Napakabilis ng panahon. Nagtugaw kayo, Apo. Parang mahirap makapaniwala na nandito na naman tayo sa kampanya. Napakabilis ng panahon. DDS din po ako mga kababayan, ngunit hindi natin sinusuportahan ang ganitong klase ng panlilinlang. Mahigpit ang parusa sa pagpapakalat ng fake news, kaya't iwasan nating ito. Huwag nating gamitin ang maling impormasyon para lamang manlamang sa kabilang grupo. Maging responsable tayo sa bawat impormasyong ating ibinabahagi. At panghuli, silipin natin ang matinding sagupaan ng dalawang sikat na flip-toppers. Dito natin makikita kung paano pinagtanggol ng isang flip-topper mula Davao ang kanyang punto. Sa totoo lang, may sense naman. Karamihan ng natural resources ng Mindanao, dinadala talaga sa Luzon. Warning lang po sa mga hindi masikmura ang salitang kalye or sa mga menor de edad. Kung tingin nyo ay hindi nyo kaya ang lengguwahe ng flip-top, ay pwede na kayong manood ng ibang YouTube video. Na dati tinitira mo lang yung gobyerno pero politiko din pala magpapalamon sa pride mo. Ano? Ina, tatakbo ka sa eleksyon, ang lakas mo magsabu? Ang ina, ito, real talk talaga. Sa Cebu, pangalan nung tinutuluyan namin, Mariners Club. Kasi sila nilang seta, lumipat ng ibang hotel, kinulit pa yung mga staff kasi napagkamalan nilang asset yung isang seaman sa Mariners Club. Seaman nga no, Mariners Club. Malamang apartment niya yon. Hello? Noong seaman na nasipat, nagsisibit-bitan mga bag. Nasalisihan lang ng seaman, nagsibatan ka agad. 7 sina yung nabanggit dahil sa shabu niyang alanganin. 7 Cs na nga yun, par. Walang bato kang alalahanin. Ano ka ba? At dahil tuta lang daw ng China si Digong, kaya pinagsisihan niya nga raw. Hoy, imbis magmarunong, magmasid ka sa galaw. Duterte tuta ng singkit! O sige na, edi wow, basta pag binomba kayo ng incheck, huwag kayong lilipat ng Davao. Ang ina, ganito yung mga kuda ng kuda sa internet no? Pag nagkagera, kanya-kanyang tago yung mga putang ina. Ikaw na pumuntang China, gamitin mo yung therapy session, tingnan natin kung tatalab yan sa mga missile nila. Gago! Ang inang to? Duterte, DDS daw, Davao Death Squad. No! Di kita masasagot sa ganung paksa na yung krimen sa ganung paraan napupuksa. Pero kung totoo man, ba't ako magre-reklamo sa ganung banda? Parang kinukompliment mo lang na DDS ang dailan, but safest city kami sa buong bansa. Tangina mo. Ba't bilyong-bilyong pondo daw sa Mindanao nung Duterte admin? Bakit? Kung hindi dahil doon, malamang hanggang ngayon wala kaming bypass road,
Tunnel Road, investor na dati takot mamuhunan. Naririnig mo lang kasi yung putukan pero bingi-bingihan pagdating sa pinaghuhugutan. Napukusan lang yung Mindanao ng isang termino. Isang termino! Tingin mo na agad sukdulan? Pangungurakot ba talaga yung kinagagalit mo o sanay ka lang na kayo yung mas natututukan? Ano? Ayaw mong maging balanse yung bansa pero panay reklamo niya sa akin na bakit yung Mindanao wala masyadong building? Tangina mo. Tinuturing na food basket yun sa atin. Preskong prutas, murang bigas, karamihan doon nang gagaling. Sa bakod namin tinatanim pero nasa mesa nyo yung pagkain. Ano? At dyan nagtatapos ang ating balita at opinyon. Kita-kits ulit sa susunod. Kung nagustuhan nyo ang aking content, please like, share, and subscribe.